Hindi nagtutugma ang pirma ni dismissed Bamban Mayor Alice Go sa kanyang counter-affidavit sa kanyang pirma sa attendance ng Senado at iba pang dokumento. Batayan sa pagsusuri ng NBI. Ayon sa NBI, lumalabas na magkaibang tao ang pumirma sa mga dokumento. Saksi, si Dano Tingkungko. Sa pagdinig ng Senado kahapon na ungkat kung si Alice Go nga ba ang nakapirma sa counter-affidavit na pinanotaryo sa Bulacan noong August 14. Kinu-question ngayon ng kontra sa Laysay dahil wala dapat sa Pilipinas si Go nung petsang yan, kaya imposible umanong nakaharap siya sa notaryo para rito. Pero sabi ni Go, napirmahan na niya ang counter-affidavit noong unang linggo ng Hulyo bago siya umalis ng bansa. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Pero lumalabas sa pagsusuri ng NBI nung ikumpara ang pirma ni Go sa counter-affidavit at ang kanyang pirma sa Senate attendance noong September 9, gayon din sa kanyang SALN at executive orders nung nakaupo pa siya bilang mayor, hindi umano tugma ang mga pirma. Kaya ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagsisinungaling daw si Go. Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros na chairperson ng komiteng nag-iimbestiga sa mga pogo, managot dapat hindi lang ang kliyente kundi pati ang abogado. At dapat na rin daw itong imbestigahan ng Integrated Bar of the Philippines. Sinisika pa namin makuha ang panig ng abogado ni Go tungkol sa resulta ng pagsusuri ng NBI. Pero kaugnay sa pagpapanotaryo umano ng counter-affidavit ni Go, kahit hindi personal na pinanumpaan, minaliit na mga abogado ni Go ang babala ng Justice Department na posibleng pati sila ay balikan. Kung papailan mo ng kaso, lalo na kung isang abogado na ginagawa yung trabaho niya, wala kang mga ebidensya, speculations lang, mahirap naman yun. Kasi meron din tayong, pwede rin kami mag-file ng kaso sa ombudsman. Nadagdag na ang qualified human trafficking sa mga kasong kinakaharap ni Go sa korte. Non-bailable ang kaso na inihain sa Pasig RTC ayon sa DOJ. Umaasa ang DOJ na maglalabas ng warrant of arrest ang korte, lalo't nag-anunsyo na ang Senado ng posibleng huling pagdinig sa mga isyong may kinalaman sa Pogo. There is a possibility that she will already be released from the Senate's custody. The DOJ has no jurisdiction over the courts to determine yung timing po ng pag-release or pag-issue ng warrant of arrest. Of course, it would be in our favor na hindi siya makawala. Balak ng kampo ni Go magpiyansa oras na maalis ang contempt order ng Senado. Sino gustong taong makulong sa Pasay City Jail? Wala ka namang conviction. Samantala dito sa facility ng police, yung safety niya is of private consideration. Siniguro naman ni David na pagdating sa korte, magsasalita si Go. Sa court kasi, hindi pwede sabihin ng prosecution na nagsisinungaling ka, hindi totoo yan. Hindi niya sasabihin na, hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka. Hindi pwede yun. Sa gitna nito, sinabi ng PNP na sineseryoso nila ang lumabas sa Senate hearing kahapon na may dating PNP chief o mano na nasa buwan ng payroll ni Go at tinulungan si Go na makatakas. Well, no less than the chief PNP talked to me about that. Ang sinabi niya at gusto niyang iparating sa ating mga kasamahan sa media na there is no sacred cow dito sa gagawing investigation, even if it means holding liable ang isang former chief PNP. Kasunod ng pagkatakas ni Go, may mga pangalan pang iniimbestigahan ng PNP pero wala raw dating PNP chief. We will see kung hanggang saan yung makukuha naming mga ebidensya o makakalkal naming mga impormasyon laban dito sa sinasabing former chief PNP na ito. Sabi naman ni dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, nababahala sa impormasyong ito ang iba pa mga dating hepe ng PNP. 24 na ex-PNP chief ang nabubuhay pa sa ngayon. So dapat, bago nila nilabas yun, kinonfirm muna, binalidate ng husto, at once validated, dapat alamin kung sino talaga yun at isabi yung pangalan. Hindi yung sabihin lang na parang na former chief PNP, para bang nagkakaroon tuloy ng pagdududa yung tao na ano ba ito? Is this part of a grand political plan? Para tuloy kasama sa marites lang yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko ang inyong saksi. Mga kapuso,
Sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.